Ang i-share ko sa inyo ngayon, how to install floatless relay for underground water tank. Ito na yung diagram niya guys, kung makikita natin dito, no? Itong wiring na ito na yung kinalabasan sa wiring niya. Bali, winiringan ko na guys, para ang ating pag-aralan ngayon ay sa diagram na lang. Dito guys, gumamit ako ng impulse relay. Ang impulse relay natin, nakasetting siya sa auto mode. Ito na yung impulse relay natin guys, no? Ito na siya. Tapos itong impulse relay natin na normally open. Itong FR natin, ito na yung floatless relay natin, no? Ang coil niya ay 7 at saka 2. Ang A1 at saka A2 niya, no? Tapos ito naman yung magnetic contactor natin, no? Ito na siya. At saka ito naman yung overload relay natin, normally closed. Mayroon din tayong normally open, no? Sa overload relay natin. Ito yung start button natin guys, no? Assuming na ito yung water tank natin, no? Sa underground tank, ibig sabihin sa baba. Pag sabihin kasi nating underground water tank, ibig sabihin nasa baba yung tangke ng tubig niya. Lower head underground water tank siya, no? Assuming guys na ito yung tangke ng tubig natin, no? Ito na siya. Water tank sa baba. Itong kable natin guys, nakalagay ito sa floatless relay natin. No? Ito yung floatless relay natin. Normally open ang 6, normally close ang 5, no? Ang common natin ay number 8. Number 8 dito, no? Tapos ngayon, ang nakakabit na rod guys, ang number 1 dito sa pinakababang portion, no? Itong brown, ito siya. Tapos ito namang number 4, ito na yung blue natin, no? Nakalagay sa second portion, no? Hindi siya masyadong mababa. Tama-tama lang. Tapos ito namang black, nakalagay sa dito, no? Ang function kasi nito guys, pag nababasa itong black wire, ibig sabihin, gagana yung magnetic contactor natin, no? Aandar ngayon ang pump motor natin. Magdi-distribute siya ngayon ng tubig kung saan niya dapat i-distribute. Pwede rin sa overhead tank, magdi-distribute ang ating pump motor, no? Ngayon, pag hindi naman nababasa itong blue, automatic yan mamamatay ang contactor natin. Kabaliktaran naman guys sa overhead tank. Ang overhead tank kasi, pag nababasa itong black, namamatay. Pag hindi ito nababasa ang blue, gagana siya. Dito naman, pag nababasa itong black, gagana ang motor natin. Pag hindi naman nababasa itong blue, mamamatay ang motor natin. For safety purpose sa motor natin na hindi makahigop ng hangin. Ibig sabihin, pag mayroon ng tubig, yung water tank natin, saka gagana ang pump motor natin. Baka sasabihin na naman ng iba, paano yun sir? Wala nang control sa tubig natin sa sa underground tank. Mayroon pa rin. Lagyan nyo ng mechanical float ball para pag mapuno na yung tangke natin sa underground, kusang mamamatay ang supply natin ng tubig. So ngayon guys, ating pag-aralan ng diagram, no? Pag i-press natin to guys, ang start button natin, magko-close ito, no? Magko-close ito. Pag close nito guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Kung mayroon ng power itong line 1 at saka line 2, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang IR natin, itong impulse relay natin, no? Paggana ng impulse relay natin, guys, i-close to ng impulse relay natin, no? Pag bitawan natin tong push button, guys, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Still pa rin gumana ang floatless relay natin, no? Paggana ng floatless relay natin, guys, dahil nakakabit ito sa normally close, mag-open ito guys, no? Bali, hindi mo nagagana ang magnetic contactor natin. Ngayon guys, kung mababasa na itong water tank natin ng tubig, no? Itong black, saka pa ito magkuklose, gagana ang magnetic contactor natin. Tapos mayroon akong indicator lamp na nilagay dito, no? Pag gumana kasi itong magnetic contactor, mag-open ito, magkuklose naman ito, gagana ang green. Pag naka-normal mode siya, mamamatay ang green, gagana ang red natin.
Pag mag-trip naman guys, mag-open ang contact nito. Tapos ngayon, magko-close ito, gagana ang yellow, mamamatay itong dalawa. Itong diagram na ito guys, ang connection nito ay sa underground water tank, no? Ngayon ang tanong dyan, sir, paano naman sir kung sa overhead tank natin ilagay? Pag sa overhead tank guys, ito siya, palitan lang natin to. Ikabit natin to sa normally open, sa number 6. Number 6 ito. Pag underground tank kasi, ang 8 to 5, no? 8 to 5. Pag overhead tank naman, 8 to 6, no? Normally open kasi ang 6, normally close ang 5. Ito kasi yung common natin. Bali, lagyan mo ito ng supply din, no? Bali, ang wiring nito, ito na yung diagram na ating sinundan. Ito yung sa water tank natin, assuming na ito yung tangke natin ng tubig, no? Ngayon, itry natin, i-on. Pag i-on natin to guys, hindi gagana ang magnetic contactor natin, no? Try natin. Ngayon, gumana ang liquid level controller natin, no? Nakapatay ang motor natin. Umilaw ang red. Halimbawa, nagkakarga ng tubig doon sa underground tank. Pag mababasa itong black wire, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ibig sabihin, full na ng capacity ng tubig doon sa underground tank natin, no? Kung makikita natin guys, no? Gumana siya. Ayan, gumana siya ngayon ang main contactor natin dahil nabasa yung black wire natin, no? Gumana siya. Ngayon, pag hindi naman nababasa ang blue wire, ibig sabihin, mamamatay siya, no? Walang tubig yung tangke natin. Ayan. Bali, low level siya, no? Low level ng tubig natin. Pag hindi ito nababasa itong blue wire, ibig sabihin, mamamatay yung contactor natin, no? Mamamatay yung water pump natin. Try natin ulit. Ayan, gumana siya, no? Dahil nabasa yung black wire natin. Kabaliktaran naman ito sa overhead tank. Pag sa overhead tank kasi, pag mababasa ang black wire, mamamatay ang contactor natin, mamamatay ang pump motor natin. Dito naman, pag nababasa ang black wire, gumagana ang motor natin. Ito yung sa underground tank natin, no? Kung makikita natin. Yan. Tapos ngayon, kung mag-trip naman guys, pag gumana kasi ang contactor natin guys, gagana ang green lamp natin, no? Pag mag-trip naman, gagana ang yellow natin, no? Gumana ang yellow natin na ilaw. Ayan, ganun siya, no? Tapos gumana siya ulit. Gumana, mamamatay. Tapos pwede natin i-off dito, no? Pag i-off natin guys, kasi single push button lang ating ginamit, hindi na siya gagana, no? Ganun ang function niya guys. I-try natin ulit. Yan, gumana ang level controller natin, no? Gumana siya. I-try natin ngayon. Pag mababasa ang black wire, gagana ang magnetic contactor natin, no? Pag wala ng tubig, pag hindi nababasa ang blue wire, mamamatay. Pag mayroon namang tubig sa underground tank, mababasa ang black wire, gagana, no? Tapos, mamamatay. I-off natin. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.